Ngayong araw na ngayon pinaka-antay ng lahat. Ite-test drive na natin itong si Ford, yung aking Fortress 400. Subukan natin. Kuwala ko ng helmet. Tara na! Ang sarap magmotor! Okay, so ngayong araw ite-test drive na natin itong aking maxi scooter na Fortress 400. Excited na ako, guys! Sa mga nagsasabing hindi pa daw keyless remote ito, actually may 2 option kayo. Perfect to sa mga traditional at mga old school na rider kasi kung mapapansin ninyo, meron siyang physical key na pwede mo susian doon at meron din siyang top card. Press and hold mo lang dyan. Mag-o-open na yung kanyang seat. Napakalaki ng seat storage. Kasyang-kasya yung pang everyday natin na binibit-bit. Papeles ng motor. Kapote. Gym bag ko. Kasya pa dito actually. Kukompress mo lang siya dyan. 4 na tubig yun na ilalagay ko dito. Pero since mag-gym lang ako, handbag at saka water tumbler lang natin yung ilalagay natin dyan. Tapos meron siyang hydraulic para mag-stay siya. No, kung may ginasikaso ka. Tapos may assist light pa siya kapag kagabi. Automatic din, may mga sensor to. Lahat ng ilaw nito automatic na nag-on at nag-off. Parang kotse. Pati itong kanyang display, automatic din yan na nagde-daytime or night mode. So, ito yung sinasabi ko na top card lang. Tap mo lang na ganyan. Open na. Kita nyo gumalaw yung kanyang pinaka windshield. So, tara, test drive na natin. Okay, let's go. Medyo tingkay daw ang konti kasi malapad yung seat niya. Pero abot siya ng 5'4" in height. Nakagaya ko. Mas mahaba kasi yung upper body ko kaysa sa lower body. So, maikli yung legs ko. May mga girls kasi na lady rider na mas mahaba yung lower body nila. Kahit na short in height ay abot nila. So, that's one thing that you can consider as well. Okay. So yan, ang ating maxi scooter. Nagagamit ko na siya everyday. Parang feeling ko nga ito yung first big bike ko kasi last time nagkamali ako na decision dahil akala ko bata pa naman ako. Gusto ko pogi-pogi, which is sports bike yung napili ko, at hindi ko siya nagamit for everyday. Unlike this one, every single day nagagamit ko siya ng pang-uwi ng bahay. At ngayon lang ako medyo lalabas ng konti dahil pupunta ako ngayon sa gym. Naisipan ko na dalhin na din siya para ma-share sa inyo yung experience ko sa riding. Alam mo yung pakiramdam na parang galing ka sa sa toxic relationship, yun yung dati mong big bike. Tapos kayo nasa tamang big bike ka na. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam nito. Feeling ko talaga makakapag long ride na talaga ako ng 2025. Kahit madalas pa mag-ride na ako, kahit kasabay ko pa mga small displacement, okay lang. Hindi ko pa ito nakakabitan ng RFID, pero expressway legal po ang isang to. At isa rin sa mga favorite ko sa kanya, pwede siya sa traffic situation kasi mukha lang siyang malaki pero yung handling niya, yung parang bigat niya, tsaka yung pakiramdam ko sa kanya, hindi rin nalalayo dun sa mga 155cc na scooter ko gaya ng NMAX, PCX. Ang pinagkaiba lang, konting bigat, oo, pero yung NMAX ko kasi dati mabigat na yun gawa dun sa mga modifications, kaya hindi na ako ganun nanibago dito. Well, medyo mabigat pa rin naman siya, pero alam mo yung kaya kasi automatic naman siya, so gas and go ka na lang. Isa pa sa mga favorite ko na feature nito, netizens, yung kapag umaandar ka, yung windshield niya ay na-a-adjust. Ito, meron siyang button dito. Pipindutin mo lang kung gusto mo iangat. Ayan pabawa, malakas ang hangin. Pwede kang mag-adjust habang umaandar. Pwede mong iayon sa pangangailangan mo. So kung hindi naman, baba mo lang para mas maganda yung visibility mo. Ayun yung masarap dito. Parang napansin ko yung difference. Yun nga kino-consider ko nga siya halos na parang first big bike ko talaga. Kasi ito yung talagang alam ko sa sarili ko na ma-maximize ko yung paggamit. Kapag inuwi ko sa bahay, ibig sabihin, comfortable ako doon. So nadadala niya lahat ng mga kailangan kong dalhin. Mga gym clothes, equipments. So nadadala niya yun. Mga tumbler ko, 4 yung tumbler ko, nadadala niya rin. Hindi ko na kailangan halos magpakabit ng top box. Pero feeling ko, kakabitan ko pa din to ng top box. Sinanggal ko yung una kong kinabit. Kasi parang gusto ko siyang palitan ng anti-scratch para mas rugged. Sa mga ganito traffic situation, okay pa din siya kasi nga scooter. Pag kailangan mo overtake, kayang overtake. So shoutout nga pala, ito yung bago nating Shinagami para clothing shirt. Kare-release pa lang. So napansin ko nga netizens nung bumalik ako sa PCX ko coming from a few days na ginagamit ko to, tapos isang beses umuwi lang ako saglit sa bahay kasi gusto ko matulog and gusto ko ng something na magaan lang at itry ulit yung PCX para syempre di na mavanisa ng gasolina at naandun lang. Sinubukan ko siya and one thing na napansin ko, parang feeling ko nabitin na ako dun sa hatak ng PCX. Alam mo yung parang pinipigilan, ganun yung pakaramdam ko sa kanya kasi halos same lang din yung feels. Mas mataas to, syempre mas malaki, pero hindi nalalayo
yung feeling eh. Pero nakakaramdam pa rin ako pag sampa ko na PCX, parang lumiit to ah. Motor nga pala ako. Pwede kong gamitan ng motorcycle hacks. Tapos gusto ko pa sa kanya, wala din ako masyadong worry sa mga lubak. Yung mga regular lang na lubak ha, syempre. Tsaka hindi naman sobrang bilis pa ng patakbo ko. Pero alam mo yon, hindi kagaya sa mga maliliit na scooter na nasasakyan natin, medyo talagang big deal kahit na yung mga everyday lubak yung madaanan mo. Alam mo yung pangaramdam na kaya pala yung mga nagbi-big bike ay medyo mabilis din magpatakbo. Actually, hindi pa to yung mabilis sa big bike kasi maxi scooter pa din to eh. So, hindi pa to yung mga big bike talaga na unlike yung mga manual transmission na big bike na talagang humihiyaw, roaring engine sound na mga 4-cylinder. Hindi pa ito yung ganong klaseng big bike, pero nararamdaman ko na agad na meron siyang kakayanan na magmabilis. Alam mo yon, parang hinahanap niya yung bilis. Kaya minsan pagka sa normal na road ay mararamdaman ka na gusto mo overtake at saka alam mo kasing kaya ng motor, alam mong capable yung motorsiklo mo na kapag ka nag sudden brakes ka, let's say may biglang tumawid, may biglang andyan sa harap mo, ay kayang-kaya niyang pumreno. Dual channel ABS, naka disc brake na rin, harap at likod to, ayun o, diba? Sobrang dali lang yan dalhin. Tapos pag umaandar na siya, ang sarap sa pakaramdam ng maxi scooter kasi yung bigat niya, magiging kakampi mo siya eh. Para kang walang pakaramdam na parang hinahangin kahit na mabilis ka na. Ang sarap ipang touring. At nakita nyo ba yung upuan nito? Grabe, sabi nga ni kuya, para daw ako nanonood ng sine. Sobrang lapad nung kanyang back support. So ngayon, susubukan ko siyang dalhin sa parking ng kotse. Tingnan natin kung tatanggapin or questionin sa SM. Pero para sa akin, mukha naman siyang maxi scooter eh. Kaya lang, tingnan natin, di ba? Subok lang. Tsaka gusto ko rin magmotor ngayon na Christmas season kasi grabe yung traffic talaga. Pag nakasasakyan ka, tingnan mo, wala nang pasok ang bata oh. Super traffic pa din. Pwede kang humataw. Malaking tulong din ng windshield niya eh, para hindi ka malula kapag ka high speed na. Kapag ka medyo mabilis kang konti, pwede mong ibaba para hindi humaharang sa hangin, dumudulas lang. Pero kung medyo nalulula ka, taasan mo para hindi ka napapaspasan ng hangin. Ganun lang kasimple. Kaya no, nakapwesto ka na maayos kasi kung sakyan ka, pipila ka pa. Super tiptoe nga lang ako pero sobrang lapad naman ng kanyang footboard. May gas tank sa gitna kaya maganda yung distribution ng bigat. May konting pang cruising style, medyo maliit lang pero sapat na kung gusto mo lang na mag stretch let's say nangangalay ka sa biyahe. Ito na, subukan natin sa parking ng sasakyan kung papapasukin or questionin. Sheesh! Ang sarap magmotor! Ganda ng weather. Nung nakaraan ko pa to gustong i-drive ng konti eh. Kaya lang eh, ang weather natin medyo umuulan-ulan. Ang sarap, makakapag-rides na ako nito. Saka yung angkas ko, no, angkas ko si Lourdes, kahit na short distance lang, sobrang nagustuhan niya rin kasi ang taas ng angkas mo eh. Kitang-kita niya yung view. Dito kayo sa SM Santa Rosa, turuan ko kayo ng diskarte. Dito na ako pumapasok, para dire-diretso na, no, hanggang dun sa stoplight. Tapos nagta-transfer na lang ako. Pwede naman mag-transfer dun eh, sa kabila. Doon ka lang dito sa SM pag di ako nakakotse. Gate number na po. Wala pa eh. Pangalan? Leo. Woohoo! Nakapasok! Okay, so dire-diretsahin ko lang to. Hindi ako dito magpa-park. Gusto ko dun mag-park. Kaya lang, parang tatakot din. Sige. You know, wala akong kwenta yung mga lubak-lubak. Transfer. So yan, ganyan ginagawa ko. Transfer tayo, transfer. Yan, tapos lilipat ako ngayon dito sa covered. Hindi mo na kailangan magbayad ulit. Papakita mo lang yung tinatakan ng gwardiya na transfer. Ano yan ha? Trivia yan ha, para sa mga pupunta sa SM Santa Rosa. Hindi ako kilala ni ma'am, nakamotor ako ngayon eh. Thank you. Yan, tapos papanik tayo ngayon dito. Yan o. Woo! Parang ayoko sa may gitna, para madulas yung mga garasa ng mga sasakyan na andun sa gitna. May lubak.
So ngayon, dahil big bike to, wala nga lang tunog, no? Wala tong bomba-bomba tunog. Pero di kasi ako mahilig doon. Gusto ko chill ride lang. Kapag ka kasi may tunog, minsan naririndi ako. Hindi yung andami mo nang iniisip, tas naririndi ka pa. Pero good siya kung talaga naghahanap ka ng parang thrill and excitement. Ganon. Pero ako, I actually don't like that. Baliktad ko na to hanggat wala pang kotse. Papabaliktad ko na. Tingnan mo, alam mo nung nakaraan, naka-sports bike ako, hirap na hirap ako mag-park. Kasi ano hindi ko talaga makontrol tas di ko pa abot. Ito kahit papaano, abot ko. Atras lang akong konti. Okay na. Gulat sila. Sino ba yan? May motor dyan. Sino ba to? Naaasar yung mga nakasasakyan Actually, naaasar din ako minsan kapag sakop ng big bike yung isang buong ganito, diba? Pero kasi karapatan yan ng mga naka-big bike. Dahil ayaw daw nila na ilagay yung motorsiklo nila katabi ng mga naka-small displacement dahil napapagtripan. Napapagtripan kasi, yun yung dahilan. O kaya minsan maitumba. O diba? Nakakatakot. So parang presyong sasakyan na rin kasi minsan. Pero itong isang to sa akin, medyo hindi pa to yung sobrang mahal. Parang entry level. Pero mahal na rin, 350,000. Ewan ko kung mura sa inyo yun. Idol ko kayo. Sobrang yaman nyo The joke lang. So, ayun, 350,000. Medyo pricey na rin. Kaya dito ko siya ipaparada. Medyo madumi lang kasi nag-uulan nga nung nakaraan. Ngayon ko lang ginamit. Ayun ang aking test drive dyan. Kita naman nila 400 So, wala palang RFID. Kita naman nila from QJ Motor, Worthrest 400. Hindi na magtatampo yung guard sa akin. Diinan mo lang. Yun, pag tumunog na, bukas na. Maiba naman ngayon. Mabilis lang ako nakapunta ng gym. Yun ang gusto ko kapag mag-gym ako nakamotor. Mabilis lang ako nakakapunta ng gym. Problema ko lang, pawis ka na agad. Hindi ka pa nag-workout. Pero warm up mo na yun, warm up na yun. So yan, mag-workout lang muna ako. At ayun na nga netizen, sobrang na-enjoy ko tong si Ford, yung Fortress 400 natin. Eh syempre dahil holiday season na, naka-experience agad ako ng traffic. Experience ko sa kanya, nakakatawa kasi parang halos NMAX PCX lang din yung winawasiwas-iwas ko. Sobrang dali lang din ito sa mga traffic situation kapag kakailanganin. Lalo-lalo na yung mga nagdadrive sa Metro Manila. Pinagkaiba lang, siguro kapag humihinto ako, doon ko nararamdaman yung bigat niya. Kaya kailangan dalawang paa talaga yung ibababa mo. Especially kapag may mga awkward na singitan. At yung pangaramdam naman niya ay parang kasing lapad lang din halos ng mga NMAX. Siguro yun nga lang yung ma-experience mo talaga, yung bigat. Doon mo lang siya ma-identify na maxi scoot na siya compared sa mga maliliit kagaya ng NMAX, PCX. At saka maganda sa kanya dahil nga gas and go ka na lang, automatic, makakadiskarte ka talaga. Unlike kung yung manual transmission natin dati na sports bike, mahirap talaga isingit sa mga traffic situation yun. So ngayon, pinagpapasalamat ko talaga na naka Fortress 400 ako kanina nung nag-gym ako kasi sobrang traffic na talaga. Iba talaga yung motor nakakasingit Mas mabilis ka makakarating from point A to point B kapag motor yung dala mo. Make sure to like and subscribe para mapanood yung next vlog natin. At i-review naman natin ito on the Winner X coming up.